When you're adding your emulco, kung isang flavor lang yung gagawin mo, pwede mo na siyang isama doon sa cold water. Pero dahil dinivide ko yung dough into two at dalawang flavor ang gagawin ko, pistachio and ube or yam, nilagay ko na siya directly doon sa dough at ininid-in ko na lang siya pero hindi ko i-overknead. Hanggang humalo lang siya at kahit hindi magpantay yung kulay, okay lang. ASMR sana talaga tong video na to kaso ang ingay ng dogs ng kapitbahay namin. When you're rolling your otap, huwag niyong mamadaliin, huwag niyong didiinan agad kasi pwedeng mapunit yung dough ninyo. So dahan-dahan lang, roll out gently hanggang makuha mo yung thickness na gusto mo. If you did the process correctly, makikita mo na may mga layers yung iyong otap. See? Tapos dahan-dahan, kagaya ng dahan-dahan sa edges bago yung gitna kasi nga pwede siyang mawasak. Estema ko. Ayan, o 'di ba ganyan. Dapat naka-preheat na yung oven mo sa 200 degrees Celsius at bago mo siya i-bake, pahiran mo muna siya ng butter at sprinkle ng maraming maraming sugar. Depende actually sa'yo kung gaano katamis ang gusto mo. Of course, the more the merrier. I-bake na natin siya at 200 for 5 minutes. After that, ibababa natin siya sa 150 and bake it for another 10 to 12 minutes. Depende kung gaano kapal yung pagkakaroll mo ng iyong otap. At ito na siya. Siyempre, ginamit natin yung emulco, yam, and pistachio. Tingnan niyo kung paano siya tumitibok-tibok habang binibake natin siya. At ito po ang inyong pambansang ante na nagsasabing, maaring luma na ang recipe but you can always innovate so that it is uniquely yours. Yun lang po. And mabuhay!